Kayanggaw. Bago po ang lahat, shoutout muna sa Kayanggaw natin na si Eden Canape. Isa siyang solid Kayanggaw kasi grabe, napaka-heartfelt ng kanyang comment. Medyo natouch naman ako. Kasi sobrang, salamat po kasi sobrang na-appreciate nyo yung effort namin sa pagbibigay sa inyo ng mga kwento araw-araw. And syempre, maraming salamat po sa palaging pagsubaybay nyo at sa palaging pag-enjoy nyo sa pakikinig at panonood dito sa channel natin. And Kayanggaw, habang may nakikinig talaga sa amin, hindi kami magsasawa mag-upload para sa inyo. And hanggat may sumusuporta, maraming salamat talaga sa inyo. Wow! Tuloy-tuloy lang ang upload natin. Kaya dahil dyan, And also, Kayanggaw, bilang pagsuporta sa ating channel, guys, please, wag naman kalimutan mag-subscribe, mag-comment, and especially i-like natin tong video na to para umabot sa lahat ng mga Kayanggaw namin. And Kayanggaw, enjoy! bye! Magandang araw, Miss Clar at Sir Jay. Gusto ko sanang maibahagi ang nakakapangilabot na nangyari sa maliit naming baryo. Mahigit 30 taon na ang nakalipas. Tungkol ito sa isang nilalang na gumagala sa gabi. Nagdadala ito ng salot at tinalo ng isang dayong panadero. Tawagin niyo na lang po akong Iska. At ito ang aking kwento. Kuti! Psst! Uy, Kuti! Ano ka ba, Iska? Huwag kang maingay. Narinig ko rin yun. Pero hayaan mo na lang. Hindi natin pwede buksan yung pinto na yan. Baka mamaya... Paano kung baka mamaya hinahabol yan sige na, buksan na natin Paano kung yan? Nagkukunwari lang na tapos humihingi ng tulong. Mamaya niyan, pagkabukas natin ng pinto, bigla tayo sunggaban yan huwag na. Hayaan na lang muna natin yan. Pero hindi ko, iba kasi yung kutob ko. Para talaga kailangan niya ng... Ay, naku. Sige na nga, silipin na lang kaya natin. Ayoko nga. Huwag ka nga magulo. Hayaan mo na lang kasi yan. Sa pagkakaalala ko ay mag-aalas 2 na nun. Pero biglang may kumatok sa pinto. Nung una, mahihina lang ang katok. Na para bang ayaw niyang may ibang makarinig sa kanya. Hanggang sa bumilis ng bumilis at lumakas ng lumakas. Parang natataranta yung nasa pintuan, pero wala naman kaming naririnig na sigaw, ni kahit anong pagtawag. Alam ko rin kung bakit ayaw ni Kote na silipin man lang kung sino ang kumakatok. Minsan kasi, sumilip kami sa kung anong kumakaluskos sa labas ng bakuran. At 2 linggong inapoy ng lagnat si Kote dahil sa nakita namin. Hala, Kote, sobrang lakas na ng katok ko. Paano na yan? Hayaan mo na lang. Basta, ayoko nang tignan yan. Magtalakbo na lang tayo. Hayaan mo na yan. Huwag mo lang ang pakinggan. Pero kinakalampag na niya Ang ingay-ingay na talaga, Kote. Paano na gagawin natin? Nasaan na ba kasi si Father Bert? Napakatagal naman niya kasi Wala nga, di ba? Nagmisa nga doon sa 2 patay doon sa kabilang baryo. Talagang matatagalan makabalik yun. Kote, parang ano na yun Nako, gigibayin na yata niya yung pinto. Papasok na siya dito. Gigibayin niya na yung pinto. Ha? Bakit naman niya gigibain? Kanina lang kumakatok yun hindi nga, Kote. Gigibain kaya talaga niya yung pinto. Oo, papasok na yan dito. Lagot tayong 2, Iska. Tumakbo na lang tayo sa labas, Kote. Sige na Kaysa naman abutan tayo dito nun. Halika na. Hindi pwede. Aabutan tayo nun, Ano? Kaysa naman abutan tayo dito nun. Hindi tayo makakawala kapag... Tika lang, Kote. Oo, tama ka. Wala nga yung kumakalampag. Ano, Kote? Umalis na kaya yun? Ewan. Basta, huwag ka masyadong maingay Abot-abot talaga ang dasal namin ni Kote na dumating na si Father Bert. Pero walang kahit sinong dumarating. Nawala na ang kumakalampag sa pinto pero mas lalo kaming kinabahan. Bigla kasing nanahimik ang paligid. Wala man lang kuliglig, walang pusa, wala ni katiting na tunog sa labas ng bahay. Hanggang sa... Iska, hindi yan si Father. Hindi siya yung kumakatok dyan.
At saka, ba't hindi siya nagsasalita? Sigurado ako hindi si Father yan. Lagot tayo nito, Iska. Pero hindi yan. Baka naman ano lang yan. Basta relax ka lang, Kuti. Uy, huwag ka nga maliksik, Iska. Mahulog ako eh. Ano ba? Umusot ka. Iska, ano ba? Kasi, Kuti, yung ano. Ano ba, Iska? Mahulog ako. Baka naman pwedeng pakibuksan ang pinto. Napakadilim sa labas. Walang kahit anong ilaw. At sa pagitan ng mga rehas ng bintana, nandun ang anyo ng isang matandang napakahaba ng buhok. Nakakapit ang kanan niyang kamay sa rehas, habang marahan namang kumakatok ang kabila. Mga apo, pakibuksan niyo naman itong pinto. Sige na, may hinahanap lang ako. Ano na, Kuti? Ano nang gagawin natin? Yan si... Manang, wala po dito si Father eh. Wala po dito. Hindi po pwede. Sige na naman mga apo. Hindi ba kayo naaawa sa akin? Nilalamig na ako dito. Ang sabi po kasi ni Father sa amin, wag po kami basta-basta magpapapasok dito eh. At ang sabi po niya, hindi po kami pwedeng magpapasok lalo na pat gabi na. Ay, ganun ba? O siya, sige. Papasok na lang ako kahit hindi niyo buksan ang pinto. Wag po. Hindi po pwede. Wag. Mula sa pagkakasungaw ng matanda sa rehas ng bintana ay dahan-dahan siyang lumayo. Naglakad siya hanggang sa tuluyan siyang nawala sa tanaw namin. Namamaluktot na kami ni Kuti sa takot noon. Naririnig namin ang mababagal niyang yabag sa paligid ng bahay. Umiikot siya. Malamang naghahanap siya ng mapapasukan. Napatalokbong na lang kami ni Kuti nang marinig naming tila huminto ang mga yabag ng matanda. Hanggang sa... Oh, Nana Cora! Anong ginagawa niyo dito? Hindi kayo dapat nandito gabi na. Ayun! Si Father yun, nandyan na siya! Oo nga. Kaso, huwag niya lang kasusapin yung matandang yun. Baka mamaya, ibang klase nila lang yun eh. Father! Si Father naman. Bakit naman ho? Hindi ba't ang simbahan dapat laging bukas para sa lahat? Sa nakita ko Nana Cora, hindi ang kapilya ang tinutumbok mo. At saka hindi ka naman nagsisimba. Ano ba talaga yung sadya mo dito? Mag-alas 3 na. Kasi Father, yung apo ko, nawawala siya eh. Nawawala si Fidel. Ang mahal kong si Fidel, nawawala na naman. Kawawa naman siya. Hinahanap ko si Fidel. Nana Cora, tama na yan. Tama na yan. Sige na. Umuwi ka na at magpahinga ka na sa inyo. Hindi, Father. Nawawala si Fidel. Nawawala na naman siya. Kailangan ko siyang makita dahil nawawala siya. Ilabas ninyo si Fidel. Nasaan si Fidel? Naku, si Nana Cora, mukhang nagwawala na naman ah. Naku, Kuti. Baka kung anong gawin nun ah. Si Father, ayos lang kaya siya dun? Ayos lang si Father. Kaya niya yan. Pero maging handa ka, Iska ah. Kung sakaling bigla tayong lalabas doon, tulungan natin si Father kung kailangan. Cora, tama na yan. Tama na, sige na. Hindi. Si Fidel, nasaan siya? Ilabas niyo si Fidel. Cora, makinig ka sa akin. Wala na yung apo mo. Matagal nang wala si Fidel. At kailangan mo nang tanggapin yun. Wala na siya. Sige na naman no. Magpahinga ka na at hayaan mo nang makapagpahinga ang mga tao, Cora. Hindi pwede. Tinago niyo na naman siya. Kinawawa niyo na naman. Pero hindi niyo siya kayang patayin. Hindi niyo siya mapapatay. Kaya humanda kayo. Masasama kayo. Sinaktan niyo si Fidel. Sinaktan niyo siya. Ano daw, Kuti? Ano ba yung sinasabi niya? Di ba lagi naman talaga ganyan si Nana Cora? Lalo na kapag nagagalit na siya. Kapag pinapalayo na siya ng mga tao. At habang naglalakad papalayo ang matanda ay para siyang batang umiiyak. Parang nagsusumbong o nanunumbat na parang may malaking kasalanan sa kanya ang lahat. Si Nana Cora, iniiwasan ang matandang yon sa maliit naming baryo. Para kasing may sarili siyang mundo. Nagsasalita mag-isa.
Biglang tumatawa at biglang nagagalit. Pero bigla ring iiyak at babanggitin si Fidel. Hindi namin alam ni Kote ang tungkol doon. At ang sabi ni Father, matagal na raw talagang patay si Fidel. At ang pagkamatay niya ay ang dahilan kung bakit tuluyang bumigay ang katinoan ng kawawang matanda. Kote, ikaw na yung magdasal. Hoy, Kote, ano ba? Ikaw ka ako yung magdasal. Father Bert, uubusin lang daw po niya yung tosino kinupit niya. Father, teka lang po ubusin ko lang po to. Ay, nako, talaga kang bata ka. Napakaano mo talaga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang kakain hanggat hindi nakakapagdasal? Talagang mabibilas sa akin yung tenga mo, bata ka. Oy, ano ba? Naku Father, tama na po yan. Ako na lang po yung magdadasal. Aray ko, Father, piningot niyo naman po ko. Sakit po, Father. Sinasabi ko talaga sa'yo, Kote. Hahaba talaga yung tenga mo kapag hindi ka nagtanda. Sige na, Iska. Magdasal ka na. O sige po Father. Maraming salamat po sa pagkain na sa harap namin ngayon. Nawa po, magbigay po ito ng lakas at nutrisyon sa mga katawan at isip namin. Amen. Yun, kainin. Ay! Father? Patay ka. Bistado ka, no? Iska! Ay, nako. Isa ka rin bata ka. Kumupit ka ng ulam. Father, hindi ko po alam kung saan galing yung ulam na yun eh. Hindi po talaga sa akin yun. Ay, nako talaga. Kung nasan man ng mga magulang ninyo, sigurado nakikita kayo at sasabing napakagulo-gulo nyo mga bata. Ikaw, Iska, kababae mong tao para kang bulugan. Ay, nako. Tuwing umaga nang gagalaiti na sa amin si Father Bert. Kung hindi kami nagsusubo ng ulam ay kumakain kami ng ostya. Kung hindi gatas o asukal ang pinapapak, alak sa misa naman ang tinitikman namin. Pero kahit ganun kami kagulo ni Kote, mahaba pa rin ang pasensya ni Father. Namatay daw kasi ang mga magulang namin sa dagat at inanod ang bangka habang nangingisda. Pero alam naming may iba pang nangyari. Oh, kayong dalawa ha. Huwag niyong uubusin yung baon niyo. May baon kayong pananghalian saka tinapay na may palaman. Yang binigay kong pera, gagamitin niyo lang kapag... basta. Pwede niyo ipambili yan pero hanggat maaari, huwag niyo ubusin ha. Opo, Father. Yung sa akin po, iniipon ko naman po yun eh. Ay, iniipon. Anong iniipon mo? Text? Ano ba naman yung napapala mo dyan sa text na yan? Pakukuluhan ko yan tsaka ipapakain ko sa iyan eh. Sige ka, makikita mo. Naku, wag na po, Father. Lalong lolobo yan si Kote kapag pinakain nyo ng text eh. Parang si Taguro yung paborito niyang pamato. Di ba, Kote? Ay, hindi. Isa ka pa, Iska. May isang araw nilabahan ko yung mga bag nyo ha. Puro hole naman yung laman nun sa'yo. Kababae mong tao ha. Talaga bang hindi ka matitigil sa pakikipaglaro mo ng Jolin sa mga lalaki? Wala naman po akong huli na. Abay, talagang wala na. Nakumpis ka na ng teacher mo eh. Pinatawag ako sa eskwelahan. Habay naglalaro daw kayo ng Jolin sa gilid ng classroom kahit tapos na yung recess ninyo. Ang gara naman po kasi ng teacher namin, Father eh. Magulo rin naman kami dito ah. Pero sila pa, pinatawag nyo dito? Ay, nako. Sige na nga, umalis na nga kayo. Mag-aalas 7 na oh. Paglabas ng klase, dumiretso kayo dito ha. Dadala ko sa misa natin ng alas 5. Sige na. Ano ba yan? Misa na naman? Pagod na kami eh. Aray, Father. Sabi ko nga po, dadalo na po ako, Father. Parang pihitan ng stereo yung tenga. Isa ka pa, Iska. Iska ha. Kapag ikaw umuwi ka na naman na nanlilimahid yung uniforme mo, naku ka, talagang bata ka. Teka nga pala. Halika kayo dito. Lumapit nga kayo saglit. Po? Bakit po, Father? Maghahabilin na po ba kayo? Aray! Loko, matagal pa ako mabubuhay, no? Pero kayong dalawa yung magpapaikli ng buhay ko. Pero makinig kayo sa akin. Yung si Nana Cora ninyo,
Huwag muna kayong lalapit doon, ha? Huwag niyo siyang kakausapin. Ilagi niyo naman po yung sinasabi, Father. Oo nga. Pero lalo na ngayon, huwag na huwag muna niyong kakausapin yon. Ni huwag niyo siya tititigan. Maliwanag ba yon? Kahit tingin, kahit sulyap, huwag na huwag. Kahit kindat po? Oo, sinabi ng huwag kahit sulyap eh. Kahit po kaway, bawal? Eh, ano ka ba naman, Iska? Sinasabi ko sa inyo, seryoso nga ako. Huwag na huwag kayong susuway, ha? Hala, sige na nga. Lumakad na kayo. Basta't yung sinabi ko, ha? Huwag niyo kaliligtaan. Napapayagan naman kaming makipaglaro lalo na tuwing hapon at buong araw kapag Sabado. Pero kapag Linggo, halos buong araw ang misa sa kapilya. Pumupuslit pa rin kami, kaya halos atakihin si Father sa paghahanap sa amin. At sa totoo lang, masyado lang talaga kaming makulit bilang mga bata. Pero nung mga panahong yun ay mas naging mahigpit na sa amin si Father. 4:00 pa lang, pinapapasok niya kami sa bahay sa gilid ng kapilya. Doon kasi kami nakatira, kasama namin si Father. Hindi pa namin naiintindihan noon kung bakit siya ganun kahigpit. Pero may kung ano kaming napapansin sa paligid. Lalo na nang may nangyari sa lugar namin na pinagbubulungan nga ng lahat. Hala, anong nangyari sa bangka ni Mang Pudong? Sira-sira ah. At saka, nasaan si Mang Pudong, pati si Kuya Rick? Oo nga, tignan mo oh. Mga tsinelas na lang yun na iuwi. Saka yan. Bakit punit yung damit ni Kuya Rick? Yung Dragon Ball na sando niya yan ah. Paborito niya yan eh. Oo nga no. Oh, yan si Nana ano ah. Ayan kasi. Kayo kasi eh. Naku, si Nana Cora nandito na naman siya. Naku, lagot ko te. Nagalit sa kanya yung mga kapatid ni Mang Pudong oh. Oh, bakit? Bakit kayo magagalit sa akin? Eh kasalanan nyo naman yan eh. Nananakit kasi kayo. Masasama kasi kayo. Aray ko. Tama na. Tama na. Ano ba? Teka, Iska, ano gagawin mo? Hoy kayo! Huwag nyo nga siyang batuhin! Ano ba? Aray! Huwag nyo nga ako batuhin! Tumigil nga kayo! Hoy, si Iska, tinatamaan si Iska! Tumigil kayo! Tumigil kayo! Hoy! Kayo lahat! Ano ba nangyayari dito? Tumigil nga kayo! Father, pinagbababato kasi nila si Nana Cora eh. Kaso nadamay po si Iska kasi tutulungan niya po sana si Nana Cora. Ay, sus Mariose, putok yung ulo ng bata oh! Oh, kayo! Nakita nyo na! Nakita nyo yung kawalangan ninyo! Bakit kayo nang bato ng ganon? Masasama yung mga yan! Tapos sa akin sila nagalit! Masasama sila! Gusto nilang saktan si Fidel! Kayo ang masasama! Kayo! Dapat lang na mangyari sa inyo yan! At humanda kayo! May mangyayari pa! May mangyayari pa! Humanda kayo! Cora, tama na yan! At kayo naman, itigil nyo na to! Palibasa halos hindi na kayo nagsisisimba eh! Tama na ito ha! Yung mga nangunahali kayo dito sa kapilya, mag-uusap-usap tayo. Tapos yung iba sa inyo magsiuwi na. Uwe! Iska, ayos ka lang ba, Iya? Nakukuti, alika nga. Tulungan mo nga ako dito. Naawat ni Father Bert ang gulo. Pero napansin ko ang panlilisik ng mata ni Nana Cora sa mga tao. Kahit nga lumuluha siya, kitang-kita sa mukha niya lalo na sa mga mata niya yung nag-aapoy na galit sa kanila. At bago siya tumalikod, pinagsusulyapan pa niya ang mga taong nanguna sa pangunguyog sa kanya. Si Father naman hinawakan sa balikat ang matanda at tinitigan siya ng mata sa mata. Para bang nag-uusap si Father at si Nana Cora kahit wala silang mga salita. At ang titig na yun ni Father sa kanya, para bang nakikiusap. Oh, siya sige na. Kumain na kayo. Hoy, kayong dalawa ha. Maggulay kayo. Wala naman pong ibang ulam dyan kundi gulay eh. Oo nga po eh. Ilang araw na po tayong kangkong.
Sinabawang kangkong, gisadong kangkong, sinigang, pero puro kangkong naman. Father, baka hindi na tayo mamatay niyan ha. Diyos mayo kang bata ka. Ano bang pinagsasabi mo? Eh, basta, bawal na muna yung kuwan. Basta wala mo na isda ngayon. Po, bakit naman po? Hindi na nga po tayo nagkakarni. Ayos naman po yung isda. Basta't wala muna isda. Kung ano yung nakahain, yun lang muna yung kakainin nyo. Sige na, kumain na kayo. Nalaman naming walang nabibiling isda sa palengke namin dahil walang nangingisda sa mga kababaryo namin. Yun nga lang, hindi naman namin alam kung bakit walang pumapalaot. Ang mga bangkang pangisda ng mga kapitbahay namin, kung hindi nasa bubungan ay nakabagsak sa gilid-gilid ng bahay nila. Ang iba naman ay binaklas na ang bangka at kinukumpune bilang ibang bagay na magagamit sa bahay. Oh, kayo ha. Half day lang yung pasok nyo ngayon. Pagkalabas sa klase, wala na kayo ibang pupuntahan. Father, bakit po ba? Meron po ba tayong misa mamaya alas 3? Eh di ba nga para kay Namang Pudong at saka kay Kuya Rick at saka kay Aling Bebet? Kasi nga nagkasakit na, di ba? Oo nga pala, Father. Ba't po ba bigla nagkasakit yung si Aling Bebet? Nawala na nga yung asawa niya, pati yung anak. Tapos bigla po siya nagkasakit. Nakita ko po na isang araw sa harap ng bahay nila eh. Para pong namanas yung katawan niya. Tapos nangingitim pa yung kamay niya at saka pa. Nagka-problema sa kuwan eh. Basta, nagkasakit yung tao. At kaya nga tayo mag-imisa para sa kanyang pamilya. At para na rin sa kaligtasan ng baryong ito. Kaligtasan po ng baryo? Father, ano po ba talaga nangyayari? Kasi po yung pamangkin po ng teacher namin, yung mangingisda rin, 1 buwan na raw pong hindi nakakauwi eh. Parang si Kuya Rick po tsaka si Mang Pudong. Ano po bang meron ngayon sa dagat? Ay, ano ba kayo? Huwag na nga kayo masyado matanong. Basta't ito lang yung tatandaan ninyo. Doon sa ilog na dati nyong nilalangoyan, huwag kayong lalapit ngayon doon. Ni pumunta sa daan pababa sa ilog na yon. Huwag yung gagawin nyo na. Maliwanag ba? Si Nana Cora po kasi nakikita po namin na lagi pupunta dun. Palagi po siya may dalang parang 3 sako yun eh. Yung 2 hinihila lang niya. Tapos yung isa nakasukbit po sa kanya. Hirap na hirap po siya. Basta tayaan niyo siya. At huwag niyo siyang lalapitan na. Lalo na kung makikita niyong patungo siya sa ilog na yon. Maliwanag ba? Hindi man namin lubusang nauunawaan ay dama namin ang bigat ng bili ni Father. Kinahaponan nga, nagdaos ng misa si Father. Dumalo ang buong baryo, pero may isang tao na nakatanaw lang sa malayo. At si Nanay Cora yon. Napansin kong patawa-tawa lang siya habang nakatanaw sa amin sa kapilya. At bumubulong-bulong kahit wala naman siyang kausap. At maya-maya pa, isa sa mga kaanak ng mga nawawalang mangingisda ang nagtaboy kay Nanay Cora. Nagtatakbo yung matanda at sa huling tanaw ko sa kanya ay dumiretso siya sa maliit na daan. Papunta dun sa ilog sa likod ng mga kabahayan. At dahil nga mga inosenteng bata pa kami noon, na-curious kami ni Kote, kaya palihim namin siyang sinundan. At dun sa ilog, nagtaka kami sa ginagawa ng Ale. Hoy, Iska, tumabi ka nga. Ang lawak-lawak nitong damuhan eh, habang nakadapa tayo. Umusod ka. Huwag mo ako siksikin. May langgam dito eh. Umusod ka nga dun. Oh, kita mo ba yun? Bababa si Nana Cora sa ilog. Halika, pigilan natin. Huwag. Anong pipigilan? Tignan lang natin, no? Ano yun? Bubulong-bulong na naman siya. Lapit tayong konti, pero huwag ka maingay, ha? Hindi ba, Fidel? Hindi ba? Napakasalbahe ng mga taong yan. Hindi layukan nila sa akin dahil naiinggit sila. Hindi bale. Nagawa mo naman, hindi ba? Ikaw yun, hindi ba? Tama lang yun. Ayos lang yung Fidel. At sa susunod na may makita ka ulit sa laot at taga dito. Ha? Fidel, may nakikinig yata sa atin. Oo, Fidel.
Naamoy mo rin, hindi ba? Hindi ba, Fidel? Iska, nakakainis ka. Dumulas tuloy pa ako. Oh, hindi naman tayo nakita. Muntik na lumingon dito eh. Basta, huwag muna tayong gagalaw. Pero sino kaya yung kausap niya doon, no? Kita mo yun? Meron pa siyang hinulog. Ang baho nung may hinulog doon si Nana Cora eh. Ano kaya yun? Sige na, Fidel. Itong mga nakikinig sa atin, sa'yo na lang yon. At ikaw na ang bahala. Gawin mo na kung ano gusto mo gawin sa kanila. Sige na, Fidel. Sige, Fidel. Umahon ka sa tubig. Iska, ano yung nasa tubig? Iska, tiga mo. Kuti, parang isda yata yun eh. Pero napakilaki naman. Ewan ko, hindi ko makita na maayos eh. Nasa tubig pa rin oh. Saglit lang siya lumitaw eh. Pero ang baho. Sobrang iba talaga yung lansa nun. Hanggang sa lumaki na nga nang lumaki ang galaw sa ilog. At bigla ring umalingasaw ang nakakasukang amoy. Para bang nabubulok na isda. At mas masahol pa sa patis o sa bagoong. Mukhang aaho na talaga sa ilog ang kung ano mang binubuyo ni Nanay Cora doon. Pero hindi kami makagalaw sa takot. Pero may ibang nangyari. Ano yun? May tao? Hala, may bata sa puno sa taas nila, Nana Cora. Hala, oo nga. Anong gagawin niya? Sige, Fidel. Umahon ka na at huwag ka nang mahiya. Sino yung nagsabay na kasi? Hindi! Sige na, umalis ka na! Lumayo ka na! Iska, ba't ganun? Ano kaya yun? Yung bata sa taas, meron siyang sinaboy. Pero ano kayang hayop yun, no? Teka, si Nana Cora pabalik na. Baka makita tayo. Umusod ka pa dyan. Tara na. Lalo nga kaming nagsumiksik sa kasukalan ng bumaling si Nana Cora. Palinga-linga pa siya sa paligid. Alam naming nakakaramdam siyang may nagmamasid sa kanya. Kaya naman pigil hininga kami. Pero umalis din siya. Kaya nakalabas din kami at diretsyong nagtatakbo pabalik sa kapilya. Kayong dalawa, saan ba kayo nanggaling? Naku, patay si Pader. Aray. Pader. Ikaw talagang bata ka. Aray ko po, Father. Ano lang po, aray. Hindi ko bibitawan yung mga tenga nyo hanggat hindi nyo sinasabi ko sa kayo nanggaling. Talaga sagad talaga yung kapilyuhan ninyo. Sabi nyo, alalayan nyo ako dito sa bisa tapos tatakasan nyo ako. Ano? Hindi po, Father, hindi po. Ano lang po. Nagutom po kasi kami. Tapos ano ba? Tapos ano? Nagsipugan na kayo. Ano? Hindi po, Father. Aray, bumalik po talaga kami kaso ano po eh. Hindi lang sermon ang inabot namin kay Father noon. Dugtong-dugtong na pingot at kutos ang sinalubong niya sa amin. At sa totoo lang, tama lang naman kasi yon dahil tinakasan talaga namin siya. Samantalang sa baryo, naging sunod-sunod na ang espesyal na misa. Halos kada ikalawang araw na. Oy, kayong dalawa. Father, ano po yun? Uutusan ko sana kayo papunta sa palengke. Ano po? Mamaya na lang po sana kasi po, ano eh. Ano? Ano na naman? Makikipaglaro na naman kayo ng Tex tsaka Jolen sa mga harangan doon kila Apolong? Hindi. Unahin niyo muna itong inuutos ko sa inyo. Kasi nga po, Father, baka umalis na po sila Amboy kapag... Abay, ano kung umalis na? Mas mahalaga itong iuutos ko sa inyo. Sige, eto yung listahan, no? Eto din yung pera. Basta't bilisan nyo para makapagluto ako ng tanghalian natin. Mas abala ako sa kapilya ngayon. May mga kausap ako doon. Sige na. Sige na nga po. Alika na, Kude. Sige, pero Iska, daanan na muna natin sila. Ano dadaanan? Sinabi ko lang unahin nyo yan, ha? Wala kayo ibang dadaanan. Ay, Diyos Mariosep kayo talaga. Bilisan nyo na.
Wala na nga kaming nagawa nun kundi sundin si Father. Dumiretso kami sa palengke pero nang pauwi na kami, natanaw na naman namin si Nanay Cora. Uy, si Nana Cora oh. Oo nga no, sobrang dami niyang bitbit ah. Parang puro karne. Karni nga yun. Hindi ba sabi ni Ate Maring si Nana Cora yung umubos ng paninda niyang baka? Tapos kumuha pa raw kila Mang Goyo ng dagdag pang baka. Wow, ang dami naman nun. Tapos baka pa, no? Tayo nga, bihira lang tayong makatikim ng baka. Ang sarap siguro ng lulutuin ni Nanay Cora, no? Siguro kare-kare yun. O kaya yung, ano ba yun? Morcon ba yun? Oo. Kaya yung sinigang na baka, pwede rin yun. Sarap. Pero hindi naman piyesta, di ba? Ba't naman magluluto ng ganun si Nana Cora? Oo nga, no? Kaso nga, bakit napakaraming ng karne ng baka na pinamili? Uy, tignan mo. Tumiretso na naman siya dun. Aba, baka dediretso na naman yun sa ilog. Sundan kaya natin. Ano ka ba? Huwag na. Papagalitan na naman tayo ni Father eh. Saglit lang naman, Iska. Sisilipin lang natin. Bahala ka nga dyan. Nanaig na naman ang kapilyuhan namin ni Kote. Basta na lang namin sinundan si Nanay Cora sa isang iskinita na didiretso sa ilog. Dinat na namin siyang papunta sa mas masukal na pampang ng ilog. Yung mas magubat at mas maputik. Hindi pinupuntahan ng gawing yon dahil marami nang natuklaw ng ahas doon. At may nagsasabi pa ngang may namataang buwaya sa dakong yon. Huwag kang malikot ha. Yumuko ka pa. Yuko pa, Iska. Yuko pa. Oo na, ito na nga eh. Uy, ayun oh. Parang may kinakausap na naman yata siya doon. Ay, ito na ako. Ay, naku naman itong batang ito. Huwag ka nang magdampo eh. Mahirap na eh. Alam mo namang hindi pwede na. Ay, naku, nabasa na tuloy ako. Huwag ka nang magalit. Nandito na naman ako eh. Oo, alam kong gutom na gutom ka na. Kaya nga nandito na ako. Ayan na ha. Sige na, kumain ka na. Iska, yun yung karne ng baka, di ba? Yung hinagis sa tubig. Sayang nga eh. Kakainis. Sarap pa naman nun. Pero bakit kaya... Uy, tignan mo. Hindi ba? Masarap yan dahil pinili ko talaga yung pinakamagagandang karne ng baka. Eto pa. Sige na, kumain ka pa. Uy, Kuti. Ano yun? Nakita mo ba yun? Yung gumagalaw na parang kumukuha ng mga karne? Nalalaki ang mga mata namin ni Kote habang nakadapa kami sa putikan. Ang tipak-tipak na karne ng baka. Baka na bihira naming matikman ni Kote. Talagang ipinaghahagis lang ni Nanay Cora sa tubig. Pero mas lalo kaming nagulat nang may mga biglaang paggalaw sa tubig. At isa-isa ngang nawawala ang mga karne. Para bang may sumusunggab sa mga yon. Bahagya naman kaming umusad ng pwesto para nga makita ng mas malinaw kung ano ang dumadamba sa mga karne. Kuti, isda yun eh, pero parang hindi rin. May nakita kong binti pero basta may isda rin. Parang ang laki nga eh. Bakit ba ganun? Ewan ko. Ano? Masarap ba? Abay, ano ba eh? Wala na eh. Wala na. Abay, sus, may naman napakarami na nun eh. Kuti, ano yun? Nakita mo ba yun? Hindi ko alam, Iska. Tara na. Ingat ka. Oo. May kahoy baka matusok ka. Tara na. Sa nakita nga naming sumungaw mula sa ilalim ng tubig, talagang nagkumahog kaming gumapang sa putikan. Natanaw namin ang balikat at dibdib ng isang tao. Hubad yun, pero ang hindi namin maunawaan. Kung bakit tila nakakabit sa tao ang isda. O marahil isda ang mismong ulo ng taong yon. Isda na nanlalaki ang mapupulang mata. Saglit lang naman naming nakita pero napakalinaw nun. Nang makaahon sa putikan,
Hindi na kami lumingon. Diretso at matulin kaming tumakbo pa uwi. Siyempre nasabon kami ni Father. Lalo pat naiwan namin ang lahat ng pinamili namin. Pero ang panggagalaiti ni Father, napalitan ng pag-aalala. Ay, ano ba naman nangyari sa inyong dalawa? Inaapoy kayo na lagnat ha. Diyos ko, huwag naman sanang... Father, Iska, ano yun anak? Ano yun? doon po doon sa may tubig. Sa tubig, may malaking, may tao, may isda. Diyos ko, protektahan mo sana itong mga inosenteng batang ito. Bakit Iska? Bakit nyo nakita yun? Bakit ba naman kasi kayo nagpunta doon? Hindi nyo dapat nakita yun eh. Naku, Diyos ko. Bigla kaming nanghinang dalawa ni Kuti noon. Wala akong maramdaman noon kundi ang pananakit ng buo kong katawan hanggang ulo. 2 linggo kaming nilagnat ni Kuti at si Father naman, walang tigil sa pagdarasal sa paanan namin. Maya't maya rin ang pagwiwisik niya ng holy water. At kalaunan, humupa rin ang napakatinding lagnat namin. Ano ang nakita ninyong dalawa? Kailangan nyo sabihin sa akin yung totoo. Father, may isda po. May napakalaking isda po doon. Hindi, tao po yun, Father. Tao yun pero meron po siyang kaliskis. Saka malasa po siya. Pero hindi, isda po yun, Father. Sobrang laking isda po noon. Tama na. Sige na, naiintindihan ko na. Basta't huwag nyo nang pilitin. At mula ngayon, doon muna kayo maninirahan sa mismong loob ng kapilya ha? Maliwanag ba? Inilipat nga kami ni Father sa mismong loob ng kapilya. Natutulog kami katabi ang mga altar, dun sa ilalim ng malaking krus na nakatayo roon. Lalong bumuti ang lagay namin. Hindi kami lumalabas pero bahagya naming naririnig ang mga komosyon. Magsinahon kayong lahat! Utang na loob! Nasa bakuran pa man di kayo natahanan ng Diyos! Magsinahon kayo! Iska, si Father yun ah. Ano kayo nangyayari sa mga tao sa labas? Hindi ko alam. Parang galit na galit nga sila eh. Tingnan mo, may mga babae pang umiiyak ko. At saka naririnig mo, si Aling Nila yun, di ba? Umiiyak din. Father naman, ano ba sinasabi niyong huminahon? Sa loob ng 2 linggo, 4 na kababaryo natin ang nawala. At wala namang ibang may kagagawa nun, hindi ba? At alam niyo yan, yung asawa ko, nakasagutan niya si Dana Cora dahil hindi sila nagkasundo sa bayaran sa pag-aalwagi sa kanya ng asawa ko. Ilang araw lang, ano nangyari? Naglaho na lang yung asawa ko. Pero Nila, hindi naman dahil nakasagutan ni Cora si Rodel. Meron na sa kinalaman doon. Ano ba naman, Father? Sa lahat dito, ikaw ang nakakaalam. Dahil ikaw mismo, ikaw ang nakikita ng lamunin ng apo ng pruhang Cora na yun, yung mga magulang ng 2 batang nandyan. Nila, yung bibig mo, ano ka ba? Klaro ang bulalas ni Aling Nila. May lumamon daw sa mga magulang namin ni Kote. At nabanggit ko na, ramdam naming hindi lang basta nawala sa dagat ang mga magulang namin. Ngayong nakarinig kami ng mas malinaw na detalye. Wala kaming nagawa kundi tahimik na umiyak. Kahit magugulo kaming bata ni Kote, sensitibo na rin ang pakiramdam namin noon. Iska, Kote, humihingi ako na paumanin dahil narinig niyo yung sinabi nun. Ayos lang po, Father. Medyo alam naman na po namin na hindi lang na-aksidente sa dagat sila tatay. Ramdam po namin yun. Pero hindi lang po namin alam yung malinaw po na kwento. Ay, balang araw malalaman niyo din yung totoo. At kung ano talagang nangyari sa mga ama't ina ninyo. Father! Kote, Iska, huwag kayong matakot. Magdasal lang tayo. Ano po ba nangyayari, Father? Ang lakas po ng hangin, oh. Yung kampana din po, iba din po yung tunog. Parang pampatay po yung tunog ng kampana. Wala namang kahit anong sama ng panahon. Tag-init nga nun pero habang nagdarasal kami sa loob ng kapilya,
bumagsak ang gigil na ulan. Humampas ng humampas ang mabibigat na bugso ng hangin at may kasama pa nga itong matatalim na kidlat at madagundong na kulog. Kinabukasan, balitang-balita na 2 sa mga mangingisda sa aming baryo ang nawawala. Tanging mga bangka na lang nila ang nahanap. Nang mga sumunod na araw naman, ang dagat biglang nagdamot sa aming baryo. Halos wala nang mahuling isda. At kung meron man, puro patay at halos nabubulok. Wala na talagang tuna to, Father. Kagagawa na naman to ng tapang-dapang. Minamanipula na naman niya ang dagat kaya walang mahuling isda. Kahit yung pagkawala ng mga kababaryo natin, Father, sumusobra na yon. Nakita mo naman, hindi ba? Hindi na rin nagpapakita yung bruhang si Cora na yon. Talagang yung apo niya yun. Oo, malinaw naman sa akin yung mga nangyayari. O siya, sige, para matapos na ang problema, ako na mismo yung kikilos. Ako na bahala. Pero, teka lang naman, Father. Anong balak ninyo? At mula sa puntong yon, gabi-gabi nang lumalabas si Father Bert. Bit-bit niya ang holy water. At kapag bumabalik siya ay mag-aalas 5 na ng umaga. Paliwanag na. Father, saan po ba kayo pumupunta? Ano po ba yung ginagawa niyo sa gabi? Palagi po kayo lumalabas eh. Kote, hindi naman kayo dapat matakot. Nasa tahanan kayo ng Diyos. Kasama niyo rin sila, Nila, at yung mga kapatid niya. Hindi naman po kami natatakot, Father. Natatakot nga po kami para sa inyo eh. Baka po kasi kung anong mangyari sa inyo. Ano po bang ginagawa niyo doon sa labas? Hinahanap niyo po ba yung... Sinisiguro ko lang yung kaligtasan ng baryong ito. At hindi kayo dapat matakot para sa akin. Dahil nasa ilalim ako ng proteksyon ng Panginoon. Kayo rin, huwag kayong matatakot. Magpakatatag kayo. Sandalan niyo ang isa't isa. At syempre, Diyos na rin mismo ang magpapatibay sa inyong dalawa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa haba ng sinabi ni Father Bert, hindi kami sumabat, hindi kami namiloso po. Pero kung nalaman lang namin ang mga sumunod na mangyayari sana, kinulit na lang sana namin ulit si Father. Sana nga pinutol namin ang habilin niya sa amin. Iska, ang lakas ng bagyo ah. Wala pa rin si Father oh. Baka naman magkasakit si Father. Masyado nga malakas yung ulan pati yung hangin. Baka kung mapano si Father niya na. Halika na kaya sundan na natin doon sa labas. Ay nako, hindi pwede. Ibinili ni Father na dito lang kayo. Hindi niyo naman siya dapat alalahanin eh. Malakas si Father kay Lord. Walang mangyayari doon. Ay kita niyo, babalik yung bago magliwanag. Ganun naman siya, hindi ba? Kaya sige na, matulog na muna kayo. Hanggang sa sumapit na nga ang umaga. Tumambad sa baryo ang lubog ng mga kabahayan malapit sa ilog. Marami ring bahay ang inanod na lang ng tubig. Dahil nung gabi, tumaas nga yung ilog. At sa napakapambihirang pagkakataon sa baryo, yung dagat, nagpakawala ng napakalalaking alon. Delubyo ang sumalubong sa mga taga-baryo. At si Father, hindi na nakita pa mula noon. Kuti, Iska, halina kayong dalawa sa loob. Halika na, mag-aalas 11 na oh. Mauna na po kayo, Aling Nila. Inihintay pa po namin si Father eh. Kasi si Father, mga bata kasi... Naku, paano ba naman ito? Pumasok na lang tayo ha? Kabilin-bilinan kasi ni Father. Alas 6 pa lang. Dapat nasa loob na kayo ng... Basta dito po namin hihintayin si Father. Kailangan po namin siya hintayin. Hindi, ayoko na hintayin dito si Father. Hahanapin ko na siya. Nainip lang ako kay Father eh. Iska, tara na! Naku, Diyos ko! Iska! Kuti! Hoy! Yung mga bata, habulin nyo nga yung dalawa! Si Father, hindi na babalik si Father! Wala na si Father! Kuti! Iska! Para sa mga tao sa baryo ay wala na si Father Bert. Hindi na makakabalik si Father Bert. Hindi pinag-uusapan pero may alam ang mga tao. Akala nila'y inosente kami na hindi namin alam ang tinatago nila. Hindi basta nawala si Father. Merong may kagagawan kung bakit naglaho na lang si Father. At hindi kami susuko ni Kote hanggang sa muling bumalik si Father Bert. At
At makalipas nga ng 10 taon. Kute! Kute! Ay, asa na ba yung baklang yun? Kute! Uy, Kute! Ano ka ba naman? Oh, ano ba yung Iska? Dedede ka ba? Tawag ka ng tawag. Dedede, bakit meron ka ba nun? O sige nga, magsigawan mo. Kapag ako nagkaroon nun talagang pagsisigawan ko rin yon. Aray ko! Aray ko! O ano? Ano ba ginagawa mo kasi dyan sa puno? Bagong exercise ba yan? Ano, tutulungan na ba kita? Hindi! Layuan mo ako! Alam ko yung gagawin mo! Hindi mo nga ako tinutulungan maglinis sa buong kapilya Tapos... Ouch! Ouch! May sexy back! Ouch! May sexy back! Sexy back pala ha? Broke back ka na ngayon, o ano ha? Uy, ba? Tinapay kaya yun? Ayos ah. Parang ngayon lang may naglako ng pandesal dito ah. Oh, meron nga oh. Magaling nga, halika, bili tayo. Hoy! Bruhilda ka! Tulungan mo nga muna ako dito! Hoy! Bahala ka dyan, bibili muna ako ng pandesal doon. Ba, sino to? Ngayon ko lang nakita to ah. Teka nga, makapag-is nga ng konti, parang sobrang pogi naman ito nagpapandesal na to. 10 taon nang wala si Father. 10 taon pa rin kaming naghihintay sa kanya. Nakakalungkot na hindi na napadalhan ng pare ang kapilya namin mula noon. Pero sa amin ni Kute, ayos lang. Dahil si Father Bert lang talaga ang gusto naming nasa kapilyang yon. Bigla naman akong naligalig nang makarinig ako ng pot-pot ng naglalako ng pandesal. At lalo pa nga ako nataranta. Nang kahit malayo pa ay kitang-kita ko na ang kakisigan ng naglalako ng pandesal. Pandesal! Pandesal kayo dyan! Mainit na pandesal! Gwapo nito ah. Kuya! Kuya, magkano yung pandesal mo? Pabili ako! Aba, ngayon lang ako nakakita ng nagtitinda ng pandesal dito Ay, wow, pandesal, yummy pandesal. Nako, hindi ako pwede maunahan nitong bruhildang to. Hoy, Iska, sa akin yan. Sa akin yung pandesal na yan. Bahala ka dyan! Uy! Kuya! Kuya pandesal! Oh, ba't nilagpasin ako nun? Uy! Uy, pandesal! Ay, may pandesal! May pandesal come back! May pandesal come back to me! Wala na, tama ka na. Ay, ba't kita ganun yun, no? May bibili naman tapos ng isnab. Lalo pa akong nainis nang bahagya pang lumingon pabalik yung gwapong naglalako ng pandesal, na para bang nang-aasar. Hindi ko nga maintindihan kung bakit gano'n na lang ang inis ko sa magpapandesal na yon. Kaya nang sumunod na umaga, pasimple akong nag-abang na naman sa labas ng bahay. Oy, Iska, ang aga-aga nakadisplay ka dyan? Anong inahabangan mo? Naabangan ko na masagasaan ka, bakit? Mukha mo. Kahit hilat siya ng singit mo, kabisado ko na, no? Inaabangan mo yung pandesal boy, no? Ano? Ano? Ba't ka naman naaabangan yun? Dahil pogi yun. Saka medyo macho. Ganun yung mga gusto mo, di ba? Ikaso, busit na busit ka kasi inisnab ka. Lagi ka naman ganyan Yung mga natitimuhan mo, dinadaan-daanan ka lang. Char. Ay! Lalagam! Ba't mo naman ako lalagyan ng lagam? Hindi yan langgam no, antik yan. Napakano mo talaga, Iska. Kakalboy kita, aray ko. Ay, ano ba kayong dalawa dyan? Kaya aga-aga nagbubisita na naman kayo. Aba, nakakabulahaw kayo Ay, ikaw Iska, mamalengke nga muna kayo. Opo, aling nila. Ako na lang po kasi hindi po makakalakad doon si Kuti Ano? Anong hindi makakalakad? Bakit naman? Kasi may pigsahusa. Nilagyan ako ng bruhang yan ng langgam sa shorts ko. Tigay niyo naman, no? Ay, naku Diyos, ayoko makita yan. No, itago mo nga yan. Baka magkasakit pa ako dyan. Lumakad na nga kayong dalawa. Pandesal! Pandesal kayo dyan! Yun, sa wakas abutan ko din to. Manda ka talaga sa akin. Oy, pandesal! Teka nga lang, teka, oy!
lalangin yun? Yari kang lalaki ka sa ganti ng inisnab. Uy! Anak! Ano ba? Ano ba? Bibili nga ako ng pandesal, di ba? Ano? Di pwede. Anong hindi pwede? Di ba naglalako ka nga ng pandesal? Nagbebenta ka, di ba? Ba't ayaw mo ko pagbilhan? Sa ayoko eh. Tumabi ka nga dyan. Uy! Bitawan mo nga yung manibela ko. Kababae mong tao, makaasta ka ha. Di ko bibitawan tong bike mo hanggat hindi mo ako pinagbibilhan ng pandesal na yan. Ay, kuti! Ano ba nangyayari doon? Ay, tugalian lang yan para sa pandesal ng misteryosong macho. Good luck sa'yo, Iska. Gwapo nga, hinuknukan naman na suplado. Kulot pa lang ng buhok niyan eh. Yari ka. Sa maniwala kayo't sa hindi ay inaabot kami ng kalahating oras sa gitna ng kalye. Kahit kasi anong gawin ko noon, talagang hindi ako pinagbibilhan ng pandesal ng lalaking yon. Bahala ka dyan. Akala mo matigas ka ha. Patigas talaga ako, no? Tutubuhan ka ng ugat dyan kung hindi mo ako pagbibilhan ng pandesal. Hoy, kuya. Bandang huli, yung pandesal, mas matigas na sa inyong dalawa. Kuya, pabili na kasi kami ng pandesal mo. Ako rin eh. Gusto ko rin matikman yung pandesal mo. Isa pa to eh. Tigilan nyo nga ako. Teka nga lang. Iska, ano kasi? Hindi talaga para dito yung pandesal na yan. Ano yan eh? Teka nga lang, bitawan mo nga yung manibela ng bisikleta niyang si Omar. Kilala niyo pala tong mukhang kuto na to? Sus, mukhang kuto. Ikaw nga higad ka eh. Nako, Iska. Baliw pala yung mga tao dito eh. Bitawan mo na. Tanghali na ako oh. Lumalamig na yung pandesal. Utang na loob naman na, Iska. Pakawalan mo na yung pandesal ni Omar. Sige na. Lalo akong nainis pero wala akong nagawa kundi bitiwan ng manibela ng bike ng gwapong kulot na yon. At ang makalag pa siya, lumingon pa siya sa akin sabay dila. Gusto ko nga sana siyang batuhin pero hindi ko rin maikakailang cute talaga ang binatang yon. At habang namamalengke kami ni Kute, natanaw na naman namin si Kulot. Uy, can you see what I see? It's a bird. It's a plane. No, it's your one and only tasty pandesal. Aba, may bago palang panaderia dyan? Ngayon lang natin nakita yan ah. Tignan mo, parang tinayo lang na mukhang barong-barong lang. Tagpi-tagpi eh. Tapos, nagpasok pa ng tugon sa loob. Tingnan mo. Aba, mukhang doon siya humahango ng pandesal niya. Ang pangarap na pandesal. Mainit-init, masarap pisilin, mabango at malasa. May nabato! Nasusunog yung panaderya! Bakit binato ng gasera yun? Lumayo ka na, Kute. Halika na dito. Bilisan mo, kumakalat na yung apoy. Tikit-tikit pa naman yung mga pwesto dyan. Tara na. Tabi! Hoy! Huwag ka kasi umarang-arang! Iska, tayo! Hoy! Saan pupunta yun? Tumilapon talaga ako sa bangketa nang mabangga ako ng supladong kulot na yon. Pero ang nakakapagtaka, imbis na apulahin niya ang sunog ng panaderya ay nagtatakbo siya palayo na para bang may hinahabol. Sa dami ng nagtulong-tulong, naupula naman ang nagliyab na pinagtagpi-tagping panaderya. Ay, buwisit. Ay, Iska, ano ba yung ipinagwawala mo dyan, bata ka? Paano? Sa ikatlong pagkakataon, nakawala na naman sa kanyang mga kamay ang mga pangarap niyang pandesal. Si Aling Nila nga ang isa sa mga tagalinis sa kapilya noon. At mula nang mawala si Father Bert, siya na rin ang kumupkop at nagtaguyod sa amin. Kahit pala sigaw si Aling Nila ay hindi naman siya nagkulang sa pangangalaga sa amin ni Kute. Ano ka mo? Nasunog yung panaderya? Ay naku Diyos ko, hindi pwede yun. Hindi basta pwedeng masunog yun. Ano
ba talaga nangyari? Bakit daw nasunog? Sigurado ba kayo? Talagang, ako Diyos ko, hindi talaga pwede yun. Teka nga po, Aling Nila. Ano yung nasunog? Hindi po. Muntik lang po. Hindi. Nasunog nga po, pero ano Ano ba, Kote? Ano ba talaga nangyari? Mabilis naman pong naupulan ng mga tao sa paligid, kaya, ayun ho, hindi naman ho tuluyan nasunog. Napakaliit lang din naman po kasi ng panaderya, kaya kaya-kayang pagtulungan yun ng mga tao dun. Bakit ho ba? Parang alalang-alala kayo dun Hindi maitatanggi ang taranta at pag-aalala ni Aling Nila nang marinig niya ang sunog sa panaderya. Pero hindi na niya nasagot ang tanong namin ni Kote. Napapaisip na tuloy ako sa bagong panaderya na yon at lalo na kay Kulot. Bakit ba niya inunang manghabol kesa apulahin ang apoy sa panaderya? Wow! Ang galing pala mag-basketball ni Kulot. At saka Iska. Omar pala yung pangalan nun, no? Shoot lahat. Hindi nakaporma yung kalaban. First quarter pa lang 20 yung lamang. Lagi siya nakakaagaw. At yung rebound, ay, grabe. Sus, buwaya naman hindi nga namamasa. Bakit ba? Ban-ban naman yung mga kasama niya. Saka kaya naman niya Parang si Kaide Rukawa nga yan Alam mo, ikaw, naloloka ka na. Magpatingin ka na nga. Inis na inis ka dun sa tao kasi hindi ka pinapansin, no? Pakialam ko ba dun? Porkit ba sila yung nagtitinda na sa... Uy, ano yun? Ay, oo nga no, meron nagsisigawan. Parang dun yung kila doon kila Kim. Doon sa kabahayan malapit doon sa pabot sa ilog. Ano kaya nangyari? Ay, para may gulo nga. Naku, Iska. Halika na, umuwi na lang tayo. Baka mamaya nagwawala na naman si Iloy. Baka nanghahabol na naman yun. Hindi, parang iba tara, silipin na lang natin kung ano yung nangyayari doon. Tara na. Iba nga yung sigawang yon. Para bang may nakitang kung ano ang mga tao. Lamang pa ang pagtataka namin nun kaya tinungo namin ang dakong pinagmula ng bugso ng sigawan. Pero hindi na kami nakalapit pa sa mga kabahayan. Napaatras na kami nang matanaw namin ng mga kalalakihang tumatanglaw at para silang may ginagalugad. Ay, ano yun? Ba't doon sila naghahanap sa putikan? Oo nga no. At saka, ang baho nun ang lansa pero iba yung lansa. Tingnan mo may baril pa sila Kuya Ponso. Oh, mga kasama, nandito yon. Dito ko nakitang gumagapang. Bubulabuki ko dito Abangan nyo dyan. Teka lang. Wala mga kasama. Nawala. Naku, delikado na doon Ang lalim na ng sinuotan ni Kuya. Baka maahas siya dyan. Grabe no, naaamoy mo ba? Patindi ng patindi yung lansa Oh, mga kasama, nandito lang yon. Naamoy ko na. Bumaril na kayo, baril! Ayun! May gumagalaw doon! Sa kabila! Tara! Ano ka nakita mo? Hindi madilim masyado. Pero may parang gumagapang sa putikan. Ang bilis doon. Buhaya kaya yun? Masyado maikli Naku, nandun si Kuya Ponso na doon sa putikan. Uugat na lang ng puno yung tinatapakan niya Hayop ka! Ilabas mo yung anak ko! Ilabas mo! Ilabas mo yung anak ko! Malagya ka! Ha? Anak daw niya? Si Lenlen? Naku, Kote, ano kayo nangyari to? Ano yun? Kitang-kita namin ni Kote. Si Kuya Ponso nasa pagitan ng malalaking puno. Hinihila at kinakaladkad sa putikan. Hindi namin maaninag ang humahatak sa kanya dahil sa dilim. Nagkagulo ang lahat. Pati mga sumaklolo na dadapa sa putik. Pumuputok ang baril niya pero tuloy-tuloy pa rin siyang nakakaladkad paloob. Hanggang marinig nga namin ang mahaba at matinis na huni. Hindi tao at hindi rin hayop. Nang mabawi siya, tadtad siya ng sugat at may kakaibang lansa. Ay naku, kayo na naman dalawa! Anong oras kayo umuwi kagabi? Hindi ko na namalayan yung... Maaga po dapat kami makakauwi. Nanood lang naman po kami ng basketball
Nanonood kayo ng basketball tapos nakaisyoso kayo ron? Nakita nyo na nga nagkakagulo dun eh. Hindi pa talaga kayo nagsiuwi. Paano kung nadamay kayo dun? Aling Nila, ano nga po ba talaga yung nangyari? Kahit nandun nga po kami, hindi rin namin... Ay, naguluhan din po kami sa nangyari eh. Parang ang pagkakaalam namin, nawala daw po si Lenlen, yung anak ni Kuya Ponso. Tapos si Kuya Ponso, ba't ko ba nagkaganon? Hindi na ako makausap eh, tulala na. Ay naku, ewan ko. Basta ang malinaw, huwag na kayo naglalalabas kapag gabi. At mula ngayon, alasing ko pa lang. Iyon po ba yung may kagagawan ko bakit nawala si Father? Alam naman po namin may alam kayo eh. Aling Nila, hindi na ho kami mga bata ngayon. May napapansin na po kami sa mga nangyayari. Ay kung sabihin ko sa inyo oo. At yun nga, yun nila lang na yun. Mukhang nagbalik. Kaya dapat na namang mag-ingat ang lahat. Pero dapat din nating tatagan ng loob natin. Dahil hindi gaya noon. Hindi na tayo basta masasalanta ng nila lang na yun. Ang mga sugat ni Manong Ponso ay unti-unting kinakain ang buong katawan niya. Malansa rin ang amoy na lumalabas mula sa mga sugat na yon. Ang maganda lang sa nangyari, hindi pinabayaan ng mga taga-baryo si Manong Ponso. Manong Ponso? Manong Ponso? Manong? Ilalagay na lang po namin dito sa bangko tong ginisang ampalaya, ha? Meron din pong prutas dito. Manong, dadalhin po ulit namin kayo mamayang gabi ng... Ikaw? Ba't ka nandyan? Ikaw, ba't ka nandito? Ikaw muna, ba't ka nandito? Ay, teka nga. Utang na loob naman, huwag ngayon. Saka na nga kayo magbuwisitan. Tara na nga muna, Iska. Magpahawat na nga muna yung kakirihan mo. Basta, tara muna. Ilang araw nga naming nakikitang pabalik-balik si Kulot sa bahay ni Manong Ponso. Sa umaga para siyang nagrarasyon ng pandesal doon. Pero bumabalik din siya bandang hapon. At magtataka ka dahil tila nagsasaboy siya ng kung anong pulbos sa paligid ng bahay. Pati na rin sa mismong bahay ni Manong Ponso. Kayong dalawa, Puti, Iska, hiwain niyo nga yung mga gulay dyan. Pagbalik ko, iluluto ko na yung pakbet, ha? Kukunin ko lang yung tahiin ko kinakaoreng. Sige na, unahin niyo na yon. Baka mamaya pagdating ko sige na. Opo, Aling Nila. Uy, Kuti, iwain mo na ro yun, oh. Aba, ayos ah. Narinig ko tayong dalawa tapos ako utusan mo lang. Pero Aling Nila, ano nga ba yon? Ayos na raw po ba si Mang Ponso? Paano po nangyari yon? Ay, naku kayong dalawa. Nauna na naman yung chismis kaysa sa pinagagawa ko, ha? Syempre po, Aling Nila, mana lang kami sa'yo eh. Ano na nga po ba talaga? Ano na po nangyari dun kay Mang Ponso? Ayun, pagaling na. Bumalik na nga raw sa probinsya ng asawa niya eh. May nakakita daw na sumakay na daw ng bus dyan sa highway daw kaninang umaga. Si Manong Ponsong halos mabulok na ang katawan sa sugat at parang tinakasan na ng katinoan. Biglang maayos na daw yung lagay. Ni walang maisagot ng malinaw si Aling Nila kung paano umayos ang lagay ni Mang Ponso. Pero may nabubuong ideya sa isip ko. Hindi ko nga lang sigurado. At nagtuloy-tuloy nga ang pagpaparamdam at pagsulpot ng hindi matukoy na nilalang sa baryo namin. At isang araw, nagkumpulan ng mga tao sa bangka ng isa sa mga mangingisda naming kababaryo. Sinisipat ng mga tao ang isang lonang nasa bangka. Umaalingasaw ang nasa ilalim ng lona. Pinagbubulungan ang nasa ilalim ng lonang yon. Ano daw sabi ni Tata Iking? Serena? Nakahuli daw sila ng Serena? Iska, hindi kaya yan yung yung nakita natin dati? Sa tingin mo ba, Serena ba yung nakita natin nun? Isda yun, di ba na parang tao na, parang isda na, ewan. Pero hindi naman ganun yung Serena, di ba? Ayan na aangatin na nila yung nasa lona. Ay, Diyos ko, lalo namang bumaho. Ano ba yan?
Lalo ngang nagkumpulan sa paligid ng bangka ang mga tao. Lahat gustong masilayan ng mabahong nilalang na kinubli sa lona. Pero nangangati na ang lona. Wala naman pero sobrang baho. Ano ba yan? Wala namang kahit ano sa ilalim ng lona. Pero may naiwan na napakaraming kaliskis doon na para bang nagmula sa napakalaking isda. Pero wala naman kaming alam na isda na tila sinlaki ng tao. Iba ang bulungan ng matatanda. May sumisigaw na mamalasi ng baryo dahil sa pagtatangka ni Mang Iking na hulihin nga ang kung anumang nilalang na yon. At makalipas nga ang 1 linggo, nawalan ng huli ang mga mangingisda. Kahit walang napapaulat na sama ng panahon, biglang binagyo ang baryo namin. Bagyong nagdala na naman ng napakalalaking alon na nagpalubog sa lugar na malapit sa ilog. Naku, Kuti, parang ganito yung dati, di ba? Oo, ganito yon. Biglang parang tayong binagyo nun tapos may napakalaking alon na nakarating dito. Naku, ano naman kaya yung mangyayari? Alam kong hindi nyo malilimutan yung mga nangyari noon. At sigurado, napakasakit pa rin nun. Pero Iska, Kuti, sa mga ganitong pagkakataon, wala tayong ibang dapat gawin kundi magdasal. Higit 10 taon nang wala si Father Bert. Pero sa lahat ng bili niya sa amin, ang pagdarasal lang ang pinakatumimo sa pagkatao namin. Pero talaga yatang hindi pa tapos sa amin ang isang pagsubok na hindi pa namin lubusang nahihilom. Si Mang Iking. Wala na si Mang Iking. Pero sigurado ako, Kuti, hindi lang yung basta pinatay. Hindi ganun yung itsura ng nabiktima lang ng kapwa-tao. Sigurado ako hindi tao yung umatake kay Mang Iking. Naku, Diyos ko naman. Kailan ba matatapos ito? Sana naman ipag-adya tayo ng langit sa nilalang na yun. Hindi na nga huminto ang ulan sa baryo namin. Lumubog kami sa baha na nun lang nangyari. At ang tubig na kumulong sa aming baryo, tila may dalang nakakapangilabot na banta. Isang bantang matagal ng pinag-uusapan, pero hindi kailanman naging malinaw. Ay, Diyos mio. Inaalipungan na tayo lahat dito 3 araw na to. Malamang pati singit mo may alipungan na, no? Hoy, kayong dalawa, magsitigil na nga kayo sa buwisitan ninyo dyan. Nagkakaganito na nga tayo, hindi pa naaawat yung mga kalokohan ninyo. Aba, ito kasi si Iska Palibasa, sanay kang laging malansa. Hindi ka kasi naguhug. Ano yun? Naku, oo nga, ano? Parang may nakita rin ako sa bintana. Maglagay na nga rin ho tayo ng kandila malapit sa bintana. Teka nga lang. Oh, ano yun? Ay, naku, Iska! Lumayo ka nga dyan! Lumayo ka na! Parang may gumagalaw sa baha sa labas. Iska! Huwag ka lang. Umalis ka dyan, Iska! Pero sandali, may gumagalaw sa tubig sa labas, oh. Parang malaki yun, Kuti. Kunin mo nga yun. May umahatak sa akin. Kuti! Kuti, tulong! Iska, nila! Iska! Yung bawang, Kuti! Yung bawang, kunin mabilis! Bago ko pa nailagan ng dumukwang sa bintana mula sa labas, nasunggaban na nito ang kaliwang braso ko. At kahit anong hata ko, hindi ko na mabawi ang sarili ko. Pinaghahagisan ni Aling Nila ng bawang ang labas ng bintana. Nakarinig kami ng kakaibang atungal. Matinis, mahaba at nakakakilabot. Nahanap ni Kuti ang nag-iisang itak sa bahay at agad niyang inihataw ang itak sa nasa labas ng bintana. Muling umangil yung nanghahatak pero lalo pang humigpit ang kapit nito sa braso ko. Itinukod ko sa pader ang tuhod ko at ang kabila kong kamay. Dahil kahoy lang ang pader, nagiba ito sa tindi ng puwersa ng bumabatak sa akin at lumitaw sa dilim ang isang nakakapangilabot na nilalang. Ano yan? Tatawis na! Iska! Nanahatak si Iska sa mas malalim! Iska! Bilisan mo! Yung itak ko, bilisan mo! Gamitin mo na! Diyos ko! Walang yaka! Kuti! Kuti, tulong! Abutin mo ako, Kuti! Kuti! Hoy! Halimaw ka! Hayop ka! Ano? Sige! Lasapin mo yan! Naku, wala rin! Kuti! Kuti, Aling Nila! Iska!
Iska! Dito! Abutin mo ako! Abutin mo ako! Doon kayo! Tumutok kayo sa lamesa! Basta umahon kayo sa tubig! Bilis! Baka nandiyan pa yan! Bigla nga dumating yung supladong kulot. Naramdaman kong may isinaboy siyang kung anong pulbos. At dun umangil lang nilalang at nabitawan ako. Nahila agad ako ni Nakote. Saka kaming lahat sumampas sa mga lamesa. Namaluktot kami sa maliit na espasyo na yun at takot na takot. Dahil malamang, nasa tubig pa rin sa ilalim namin ang nilalang. Iska! Umusod ka dito! Baka mahulog ka dyan! Ay ano ba naman? Huwag ka kayong malikot! Baka mahulog tayo dito! Uy, Kulot! Ano ba? Bakit ba nakalublob ka pa dyan? Umakit ka na nga dito! Iska! Aray. Iska! Diyos ko! Iyong braso mo halos na balatan! Ano ba yan? Nakalmot siya. Ito, ibudbud niyo sa braso niya. Bilis! Ano ba to? Sige na, iakin na yung braso mo, Iska. Iska! Teka! Diyos ko! Sasakyan lang ako ba? Uy! Eto sa'yo! Ah! Mula nga sa ilalim ng tubig ay may lumundag at muntik ng masunggaban ng supladong kulot. Nakaiwas siya at biglang nakahataw ng tila latigo na parang kanina pa niyang inihahanda. Muling nawala sa tubig ang nilalang, kaya naman nakaalerto pa rin kaming lahat. Ang pulbos naman na nakasupot na bigay ng lalaki. Ibinuhos ni Kuti sa braso ko. Namanhid ang braso ko at hindi ko alam kung nakakatulong ba yon. Ay naku, Diyos ko! Omar, ano na? Nasaan na ba yung dapang-dapang na yon? Nawawala na ng pakiramdam tong braso ko Ano ba to? Ano ba talaga nangyayari? Tsaka, ano sabi niyo, aling nila? Dapang-dapang ba yung sabi niyo? Oo! Aswang na dapang-dapang yun! Omar, ano na? Naku! Parang narinig ko na dati yung kay Pader. Di ba, Iska? Oo, pero bata pa tayo nun eh. Sinasabi ko na nga ba totoo yun? Hindi lang yung panakot ni Father. Teka, hindi na kayo pwede dito. Ililipat ko na kayo ng lugar. Delikado kayo dito eh. Ha? Eh, paano naman kami makakalipat? Pag lumusok kami dyan, susugod na naman yung aswang na yun. Tama siya. Masyado malalim yung baha na yan. Ano na ba, Omar? Paano na ba to? Ako ang bahala. Hindi po yan makakalapit. Teka, maghahanap ako ng pwede niyo sakyan. Nakahanap nga ng malapad na tabla ang lalaki at sumakay kaming tatlo doon. Itinulak niya kami sa tubig baha habang panay ang saboy niya ng pulbo sa tubig. Maya't maya may gumagalaw sa ilalim ng baha pero hindi ito lumalapit sa amin. Oh, dyan tayo? Yan yung panidiri niyo, di ba? Oo, dahil dyan yung pinakaligtas na lugar dito sa baryo. Talaga ba? Barong-barong lang yan eh. Baka mamaya mag-ibayan kapag dinambaan nung aswang na yun. Ang dami niyong reklamo. Kayo na nga yung tinutulungan ko Ay, pasensya ka na, Omar, ha? Itong mga batang to kasi masyadong maliligalig. Ayos lang ho. Teka, bubuksan ko lang Oh, ayan. Mas mababa naman yung tubig dito. Baba na kayo dyan sa tabla. Baka bumigay na yan eh. At sa napakaliit at tagpi-tagping panaderyang yon, pinagkasya namin ang mga sarili namin. May bahagyang baha pa rin doon, pero hanggang binti na lang. Nagsindi ng 2 kandila ang lalaki. Saka kami nag-usap-usap habang humihigop ng mainit na tsokolate na sinawsawan pa namin ang pandesal. Ano, Iska? Sa wakas, no? Natikman mo na rin yung pandesal nito ni Pogi. At nga pala, hindi ko naman pinagdadamot yung pandesal ko eh. Mas binibenta ko sa yun sa yung mga nandun sa likod ng palengke. Yung mga kabahayan dun malapit sa ilog. Mas kailangan kasi nila yun eh. Ha? Ano yun? Ba't namimili ka pa ng pagbebentahan mo? Ang sarap nito Tamang-tama talaga ito kapag umuulan. Kasi hindi naman karaniwang pandesal yan. Merong ibang sangkap yan. Pahingi pa nga ako niyang tsokolate, Kote. Nilalamig pa ako eh. Uy, aling nila, hinay-hinay lang Ang sugar, alalahanin yung sugar. Ay, naku, oo na. Ito naman. Omar, hindi pala ikaw yung gumagawa niyan? Teka, may ibang tao pala dito, Omar.
Mabuti na lang at nasa kapkiyahin nito ni Omar. Father! Father! Mula sa likod ng isang tabla na ginawang panghati sa panaderya ay isang figura ng matandang lalaki ang lumitaw. At nang matanglawan niya ang katiting na liwanag ng 3 kandila, lumitaw ang anyo ng taong matagal nang nawala sa amin. Isang taong laman ng pangungulila namin ni Kote. Umapaw ang mga puso namin. Para kaming mga batang halos paglambitina ng balikat ng mas payat ng si Father Bert. Hindi mapatid-patid ang iyakan at yakapan namin. Father, akala talaga namin, Father. Buti na lang nandito na kayo ulit. Pinanghinaan po kami ng loob na hindi po namin kayo makakasama. Pero palagi po kami umaasa, Father. Mabuti po nakabalik kayo. Kung alam niyo lang kung gaano nanganib ang buhay ni Father. Pero salamat dito kay Omar at hindi tuluyang nawala sa atin si Father Bert. Hindi pwede mawala ng ganun-ganun lang si Chong. Pero mabuti na lang talaga. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Nang gabing nakaharap ni Father yung dapang-dapang, halos nagutay yung katawan ni Father noon. Nilayo ko siya sa limaw na yon. Pero hindi kami tinigilan. Pero bigla namang kumidlat tapos direktang tinamaan yung taong isda na yon. Doon ko na tuluyan na itakas si Chong. Pero hindi namatay yung aswang na dapang-dapang. Kundi galit na galit siya. At yung napakalaking alon, yun yung ganti niya sa baryong to. Salamat sa Diyos, Father. Talagang walang ibang dapat pasalamatan kundi ang Diyos. Nasukol na kami nitong pamangkin ko. Pero talagang pinotektahan kami. Pasensya na kayo kung teis ka, ha? Mahigpit na bili ni Father na huwag ko to sasabihin sa inyo. Para din daw to sa kaligtasan nyo dahil siguradong babalikan kayo ng aswang na dapang-dapang na yon. Pero ano po ba talaga nangyayari? Bakit ganito dito sa baryo? Yun na nga. Kaya talagang bumalik na si Chong dito dahil agresibo na naman yung dapang-dapang. Dahil namatay yung lola niya. Ano? Lola nung taong isda? Sinong lola nun? Bakit dito nagalit yung aswang na dapang-dapang na yun? At teka, yung lola nung... Huwag yung sabihin si... Oo, Kote. Totoo ang bulong-bulungan kay Nanay Cora. May apo talaga siyang halimaw. Apo niya yung taong isda na yun. Yung aswang na dapang-dapang. At kinakanlong niya yun dyan sa ilog. Pinapakain niya yun. Minsan nga talagang tao ang ipinapakain niya. Talaga palang totoo nga. Yung mga nakita namin doon sa ilog. Buti na lang hindi kami yung naipakain ni Nanay Cora doon. Ang kukulit pa naman namin noon. Talagang sinusundan pa namin yung kahit pinagbabawalan kami ni Father. Ay naku, Diyos ko. Pero ngayon, hayaan nyo na. Nangyari na. Pero ngayon, mukhang kailangan na talaga nating harapin to. Ay, Diyos ko! Yun na ba yung aswang na dapang-dapang? Talagang hindi tayo tatantanan nun na! Talagang susugod siya dito. Sa panaderya pa. Subukan lang niya. Chong, sisindihan ko na ho yung pugon. Iska, Kote, Aling Nila, huwag po kayo matakot. Oras na lumapit yung dapang-dapang dito. Katapusan niya na. Habang kumikilos ako, kailangan natin magdasal. Dali-dali ngang nasindihan ang pugon. Sabay-sabay kaming nagdasal sa pangunguna ni Father Bert. Sa labas ay mas lalong naging malikot ang tubig at maya-maya'y may malakas na kumalabog sa yerong pader ng panaderya. Ay, naku, Diyos Mariosep! Yung mga yanig na itong buong panaderya! Baka mag-iba niya to! Grabe, yung amoy yan na naman! Yan na nga yung dapang-dapang. Umaaligid dito sa atin. Malamang magpupumilit ito. Hindi natin ito pwede takbuhan. Omar, eto yung asin. Lahatin mo na. Sigurado kayo, Father? Huli na yan 5 supot na yan. Ano yan? Ano magagawa niyang asin na yan? Hindi ito basta asin. Proteksyon natin to. Makakapagtabo ito na kahit ano nilalang ng dilim kapag inagos ko to sa apoy sa pugon. Abangan nyo lang yung magiging reaksyon nito. Yung usok! Ba't ganun? Mamasol yung usok! Gaya na sabi ni Omar, hindi ito basta asin. Dinasalan nito na napakatagal at paulit-ulit. At hindi basta dasal, espesyal na dasal. At itong asin na to, ginagamit rin ito papalayas ng mga demonyo.
Medyo naiintindihan ko na po, Father. Yun yung ginagamit nyo doon sa mga pandesal. Kaya rin, doon nyo lang binibigay yung pandesal sa malalapit sa ilog. At yan din yung nakakagamot to sa mga nabuhay na biktima ng dapang-dapang. Naku, ayan na. Kumakalat na yung usok. Patay sa labas. Hoy, Halimaw! Magkakaalaman tayo ngayon! Sige lang! Huwag kang umalis yan! Ayan na siya. Nagsisimula na siyang... Hindi! Lalo siya nang gigigal! Kahit mapinsala siya! Kahit mamatay siya, ibipilit niya na! Ha! Nandiyan na! Ha! Nawasak yung isang parte nito panditirya! Sa likod! Magpagtago kayo! O wala na! Lalaban tayo na mano-mano! Sige! Itong butot bagat, titak! Isasalubong ko sa ito! Iyan na ba yun? Iyan na ba yun? Kutoy, ngayon ko lang nakita ng buo yan. Talagang halimaw pala yung itsura niya. Yan mismo ang dapang-dapang! Isang nilalang na umahon mula sa kailaliman ng dagat! Ha! Ayan na! Atras, Father! Hoy, Halimaw! Ako harapin mo! Yeah! Halos himatayin na ako ng isang dunggulang ng dapang-dapang ang sumira sa bahagi ng panaderya. Doon namin nasilaya ng karimari-marim nitong anyo. Katawang tao hanggang leeg, pero ang uloy dambuhalang isda na may matatalas ng ngipin at nagliliyab na mga mata. Lumundag ito sa amin, pero sinalubong ng buntot pagi ni Omar at bumagsak. Habang nagdarasal si Father Bert at sumasabay nga kami. Kitang-kitang nanghihina ang nilalang. Pero ang galit nito, lalo ring nagbibigay lakas. Ano? Hindi ka pa mabibigay? Ibang klase to. Kanina lang dumudugo na yung mata niya. Pero parang gumagaling ano. Sinasaktan si Omar! Ay! Naku, Diyos ko! Sa leg pa talaga! Nandiyan na! Tabi! Huwag! Halilila! Hindi! Si Halilila! Napakalakas siya! Napaka-agresibo! Tama ka ng halimaw ka! Ano? Ano ka ngayon? Halos nagutay nga yung dapang-dapang. Biyak na ang mukha nito. Warak na ang dibdib at halos sumihiwalay na ang balikat. Pero napakaliksi pa rin ang mga atake nito. Samantalang kami, halos hindi na makagalaw at malulubhaan na rin ang mga tama. Muli itong sumugod pero nakabangon si Omar at itakang na ipangsalag dito. Nabutas ang tiyan ng halimaw pero nakalmot pa rin si Omar. Si Father ang sunod nitong pinunterya pero humarang si Kote. Kaya siya ang nasakmal sa balikat. At si Aling Nila naman, kumapit sa binti ng dapang-dapang na yon para hindi nito maabot si Father. Pero naibalibag lang siya sa pader at tuluyan ng nasakmal si Father. Hindi! Si Father! Si Father Bert! Grabe ang lakas niya. Anong gagawin namin? Kahit si Father na protektado ng langit, tumba na. Pero hindi pwede to. Iska! Iska! Tumakbo ka na, Iska! Hindi ko kayo iiwan dito. Sige, Aswang! Lumapit ka sa akin! Napakalupit mo! Ano bang kasalanan sa ng baryo to? Fidel na po! Tama na! Tumigil ka na! Tama na, Fidel! Tama na! Halos isang dipa na lang at maaabot na ako ng dapang-dapang. Pero isang boses ang nangibabaw. Mas malakas pa sa atungal at huni ng halimaw. Si Nanay Cora, nakatungkod at napakabagal na ng kilos. Biglang umatras ang dapang-dapang na yon. Nanlilisik pa rin ang mga mata nito. Pero halata ang pag-aalinlangan. Fidel! Nakikiusap ako sa'yo, Fidel! Ikaw na yung nagsabi. Gusto tayong patayin ng mga tao dito sa baryo. Dapat sa kanila mamatay dahil masasama sila. Hindi, Fidel! Tama na! Sumusobra na ito! Hindi pwedeng ubusin natin ang isang buong baryo dahil lang sa galit natin sa kanila! Mali ito, Fidel! Maling-mali! Patawarin mo ako dahil ako mismo ang nagtanim ng galit sa puso mo! Fidel, kailangan na natin kalimutan ang lahat. Tapusin na natin ito. Makinig ka sa akin. Tama na ito, Fidel!
Isa ka pa! Isa ka pa! Ah! Sumusobra ka na! Hindi ka pwedeng manakit na manakit dahil lang sa galit nyo! Naisaboy ko nga yung natirang asin na ipinaggamot sa braso ko. Diretso sa bunganga ng dapang-dapang ang asin na yon. At kumalat din yun sa mga mata nito. Umikot-ikot ang halimaw habang bumubula at nalalapnos ang balat. Pero pilit pa rin akong inaabot nito. Nakaiwas ako. Nakabangon si Omar at naitak sa binte ang dapang-dapang. At nang magawi ito sa tapat ng pugon, lakas loob ko itong itinulak. Napahiga sa apoy ang halimaw na yon at si Father nagpumilit tumayo. Mas malakas at muli niyang sinimula ng pagdarasal. Panginoon Diyos! Ikaw yung pinakamakapangyarihan! Tapiin mo ang iyong kalaban! Ah! Hindi! Hindi! Wag! Wag! Hindi na nakagalaw pa ang dapang-dapang. Sumiklab ang pugon at halos sumabog ang buong panaderya. Kitang-kita naming nilukuban ng mas maaapoy na ningas ang halimaw. Alam ko, malaki ang kasalanan ko. Nang gabing yun, nang matanaw ko ang kanyang ina sa dalampasigan, hinang-hina at duguan, biyak na ang ulot. Alam kong hindi tao ang babaeng yun. Malinaw ding hindi tao ang sanggol na kalong niya. Pero nang inihabilin sa akin ng babae ang sanggol, hindi na ako nagdalawang isip na kunin ito. Pero nang makita ko ang kakayahan ng batang yun, doon ko naisip na pwede ko siyang gamitin para makaganda sa mga taong nanakit at nangapi sa akin. Tinawag nila akong bruha, makukulam, at tinangkapan nila ako sunugin. Pero maling-mali ang ginawa ko. Ginawa kong armas ang dapang-dapang na ipinagkatiwala sa akin. At walang kapatawaran yun. Cora, sa Diyos Ama, anumang kasalanan, puso ng tao ang kanyang tinitignan. Kung ang tao may hangganan ng pag-unawa, ang Diyos walang katupasan ng kanyang pag-unawa. Hinayaan nga ni Father na makaalis ng bayan si Nanay Cora. At mula noon, hindi na siya bumalik. Mula rin noon ang mga tao sa baryo, lalo na ang mga pumapalaot sa ilog o sa dagat, nawalan na ng kinatatakutan. Uy, ano ba naman yan? Sinasayang mo yung masa eh. Ang sagwa naman na itsura niyan, Iska. Eh, paano ba kasi? Ang sabi mo pa ganun eh. Alam mo, ikaw, pinagluloko mo lang ako eh. Pinaglalaruan mo lang yata ako eh. Oo, pinaglalaroan ng puso mo. Si Binibining Minasa at si Kulot. Hoy! Ano ba kayo dyan? Nagmamasa ba kayo o nagliligawan? Ay, vote for Father. Talaga kayo? Tama na nga yung masahan na may konting ligawan na yan. Eh, halika na, Father. Magtanghalian na po muna tayo. Ay, correction po, Father. Ligawan na may konting masahan. Anong masahan ka dyan? At saka ano sinasabi mong ligawan? Alam mo kasi yung puso ng kulot na to, kasing tigas ang buhok niya eh. Palasigaw pa, kakainis. Pabulong-bulong ka pa dyan, ha? Eh, ginusto mo yan eh. Ikaw mo itong tinapay ko. Ganito. Ganito yung tamang masa. Balak pala sanang magpari ni Omar, gaya ng tsuhin niyang si Father Bert. Papasok na nga sana siya sa seminaryo pero hindi natuloy. Bigla siyang umalis sa baryo. Akala ko nga hindi na siya babalik, pero bumalik din at doon nagsimulang manligaw si Omar. Nagpakipot muna ako syempre ng 1 taon bago ko siya sinagot. At sa huli ay pinakasalan niya rin naman ako. At syempre si Father Bert ang nagkasal sa amin. Dito ko na po tinatapos ang kwento, Miss Clar. Salamat po sa pagkakataong makapagbahagi. God bless po at more power sa inyo. Yun. Yon! Ganda. Grabe yung Ayos.
Oy! Grabe yung story Ang ganda nun. Grabe, parang movie, grabe. Nabitin din ako dun sa love story ni Omar at saka ni, anong pangalan nun? Ni Iska. Siguro sa susunod yun naman yung ikukwento Ganda nila. no, guys, parang movie. And kayang gaw, anong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Nag-enjoy ba kayo? Kasi ako, grabe, parang parang nai-imagine ko talaga yung yung nangyayari Oo. Kaya, anyways, guys, comment nyo lang kung ano masasabi nyo. And please, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share, and sa mga hindi pa nakasubscribe, please, subscribe na kayo po sa amin Miss para Clar Horror Stories. ma-notify ka agad kayo kung meron kami bagong upload. And kaya gaw, Next time next time ulit. ulit. Alam mo nang kung ano kahihinat na ng buhay mo. Kaya gaw, ganito minsan may mga simula na talaga. Parang bago magsimula, pagod ka na. Pero, Ay, alam ko na. Hindi mo kasi naubos yung kape mo. guys, kaya gaw, lang to lalagyan lang to, hindi ako naka-Starbucks. Bakit ka nag-explain? Mas gusto ko yung kape mo. Oh yeah. Di ba? Wala akong masabi doon. Parang lang. 2 linggong inapoy ng Kitang-kita ka sa camera. Bakit? Ano yung ginagawa ko? Sabi mo, ganito ka ako, sabi mo. Gusto ko talaga siyang batuhin. Lalo na yung langaw na pumupunta sa harap ng camera. Ayan nasa cellphone. Pag nakikita nilang sumisigaw ka, tapos hindi na ako nagaganon, ibig sabihin, wala na. Immune ka na. Finish na. Power off.